Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin na ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at pasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Santa Perpetua at Felicidad, Ipanalangin niyo kami. San Pedro at San Pablo, Ipanalangin niyo kami. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. magsiupo po ang lahat. Kasama sa ating pansariling panalangin, itulog po natin ang mga sumusunod. Ang ating mass sponsor sa gabi ito na sina Joey and Maan Cambaya at Viola family, pasasalamat din na Garcia family at Mrs. Rosie Blasa and family. Mabilis ang paggaling ni na Irene Martinez at Irene Garcia, at panalangin para sa kaluluwa ni na Emmanuel Jr., Benedicto, and CJ Navarro, Captain Abelardo and Doctoria Ofelia Garcia, Dominador Benas Jr., Lamberto and Betty Sagcal, Zenaida R. Malyari, Emerita Lim, Manuel Aranillo, Angela Barreiro, Wally Blaza, Pedro Africa Uy, Juliet Uy de Vera, Sheila Pereira, Roberto Sison, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Magandang gabi mga kapatid. Ngayon po ay ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating tagapagmisa ay si Reverendo Padre Christopher Osares, SDS. Magsitayo po ang lahat.
ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nagdiriwang sa ika-14 na linggo ng karaniwang panahon. At sa ating pong Ebanghelyo, humirang ang Panginoon ng 72 alagad para mauna sa mga bayan ng Israel na kalaunay pupuntahan rin niya. Ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay hindi lamang iginawad sa 12. Ito ay para sa lahat. Sa misyong ito, nakikibahagi tayo sa gawaing pagliligtas ng Panginoon. Ipanalangin natin ang isa't isa na mapanindigan natin ang pagsunod natin kay Kristo sa salita at sa gawa. At upang maging karapat-dapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan, hingin natin sa Diyos ang kanyang pagpapatawad at pagpapala. Tayo pong lahat, Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin,
Ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatuwahang masway. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magalak ang lahat. Magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal. Wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya. Lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng Kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aalubin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mo akong Panginoon, ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ng Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba. Awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig. Ang mga nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis. Siya'y naghaharing may lakas, ang bisa. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang Kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ng Diyos, siya'y papurihan, yamang daing ko'y Kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, ang krus lamang ang ating Panginoong Hesukristo, ang siya kong ipinagmamapuri. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan ay patay na para sa akin, at ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay ang pagiging bagong nilalang. Sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito at sa mga nananatiling tapat na bayan ng Diyos, naway sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan nino man ang aking tiisin. Sapat na ang mga pilat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumainyo nawa lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Alleluia, Alleluia.
kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari ng magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayo parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lungkutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na iyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang inulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang nihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay pinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang iyon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Bumalik na at tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo, sumagot si Jesus. Nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa mga kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo, gayunman magalak kayo. Hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Last week po, ako po yung nagmisa dito sa Novena ninyo bago ang kapistahan. Ngayon din, ako din yung naatasan na magmisa dito. At next week, ako din po ang magmimisa. Sana hindi kayo magsasawa sa mukha ni Father Chris, sapagkat 3 Sabado tayong magsasama-sama dito sa St. Peter and Paul Chapel. Yun po. Akala ko kasi nasa Baguio ako ngayon, saan po pala, Miyerkules, Huwebes at Biyernes pa. Kaya pasok pa rin sa schedule dito sa inyong kapilya. Mga kapatid, sino po ba sa inyo dito yung nakasunod sa mga balita, lalong-lalo na sa sports? Kilala niyo po ba si Alexandra Ayala? No? Di ba? Siguro bilang mga Pilipino, nakakatuwa po sa atin kasi for the first time in the history
meron po tayong masasabi na isang tao na handang ipakita yung talento ng ating mga pagka-Pilipino. Kaya ako ay hindi masyadong fan sa tennis, no? Sa lawn tennis. Pero alam ko yung mga rules and regulation. Kasi nung bata pa ako, medyo nakapaglaro din ako ng lawn tennis. Alam ko kung ano yung ibig sabihin, paano gagawin, mga ganon, mga policies. Kaya, nung nakita ko siya, sabi ko na kailangan ko itong panoorin. Kasi bakit parang sikat siya at saka dala niya yung bayan natin. Hindi talaga ako nag-atubili na manood ng finals noong last week sa Australia na masasabi ko na nakaka-proud, nakakatuwa. Although second place lang siya, silver place, pero nakakatuwa bilang isang Pilipino na makita mo, sabi nga niya sa TikTok na sumakses, di ba? Yun yung ginamit niyang word nung nanalo siya as doon sa isang competition na sumakses. Ganon din yung feeling ng mga apostol natin ngayon. Sumakses kami. Sumakses kami sa misyon na binigay mo sa amin na nauna kami sa iyo. Nakakatuwa, nakaka-proud, na binigyan tayo ng Diyos ng tungkulin at ginawa natin ang lahat at sumakses tayo. Diba? Balikan natin yung buhay natin. Sa paglilingkod natin sa simbahan o sa pamilya, balikan natin yung buhay natin. Yung tungkulin na binigay ng Diyos sa atin. Ang tanong, sumakses ba rin tayo? No? Nakakatuwa. Sapagkat itong 72, 72 disciples of Jesus were being sent to be ahead. Nakakatuwa. Punong-puno ng galak nung sila'y bumalik. Nakakatuwa kasi nakalagay dito sa PowerPoint presentation at the beginning, ito tayo, no? Ligayang walang katumbas. This is actually the tema or the theme in our gospel of today and even the readings of today. First reading, second reading, and also the gospel. Ligayang walang katumbas. Nakakatuwa sapagkat sa unang pagbasa, pinaalalahanan ni Propeta Isaias ang kanyang bayan na magalak kayo. Bakit kami magagalak? Sapagkat hindi pinapabayaan ng Diyos ang mga taong naniniwala sa Kanya. Sa huli ng ating pagbasa, ito po yung sinabi na nakakatuwa. Sabi po dito, ikaw ay lalakas at lulusok, sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumakalima sa akin. God will never abandon those people who obey Him, who follow His commandments. Kaya magalak tayo. Ito yung paalala sa ating Propeta Isaias. Magalak tayo. At sa ikalawang pagbasa naman, si San Pablo ay proud na proud sa sarili niya. Anong meron? Ipinagmalaki niya kung anong meron siya na walang iba kundi si Jesu Kristo sa buhay niya. O di ba nakakatuwa? Dapat tayong maggalak kung anong meron tayo. We have to be proud of what we are and what we have. Because we have Christ in us. We have God in us. At ang challenge po ay nasa Ebanghelyo natin. But we as baptized persons, as baptized Christians, lahat po bilang binyagang Katoliko, binyagang Kristiyano,
Ang hamon po sa ating lahat, binigyan tayo ng Diyos ng tungkulin na kailangan natin gampanan. Dalawang bagay na makikita natin sa ating Ebanghelyo ngayon at kailangan natin pagnilayan na bilang mga Kristiyano, binyagang Kristiyano, this reminds us that we have responsibility to take. Ano po yun? We have the mission. And in that mission, sa mission po natin, dalawang paalala. Una, remember who you are. Kahit ano pa man ang estado natin sa buhay, kapag tayo'y tinawag ng Diyos, remember who you are. Remember what you are. Ano yung hamon? Na sa misyon natin, pinapaalalahanan ni Jesus ang kanyang mga alagad, huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag kayong titigil sa daan upang makipagpatian kaninuman. We have the mission to bring. Remember, focus on your mission. Minsan kasi nadidistract tayo. Imbis na maglingkod tayo sa simbahan, ang kadalasang nangyayari, nakakalimutan na natin, nag-aaway tayo, nag-chichismisa na lang tayo. Huwag kayong makipagbalian kaninuman. It is a reminder, always. We have to focus on our mission. Remember who you are and remember what you are. Naalala ko po, hindi ko alam kung nasabi na ko na dito. Kasi ang pangalawa speaks about humility in mission. No? Pinapaalalahanan ni Jesus sa kanyang mga alagad na mag-ingat. Be humble always at the same time. No? Mag-ingat. Be humble at mag-ingat. Naalala ko po noong April 20, ito po yung araw na namatay ang ating mahal sa Papa na si Pope Francis. Monday after Easter Sunday, I was in Lawag. Natanggap ko ang message mula sa aking kaibigan na si Pope Francis ay wala na, alauna ng hapon, habang po ako ay nasa sasakyan papunta ng Paway, Lawag. Siyempre, bilang isang pari, kailangan natin mag-alay ng panalangin sa ating kapwa pari din. No? At ang gusto kong mangyari, dahil namatay ang isang pari, gusto kong mag-misa. Because in our faith, the Mass is the highest form of our prayer. No? And this is the only thing that we can do. I was in Paway Church. Alam niyo naman ang Paway ay na simbahan. Tawag dito, national heritage ng ating bansa. Nandun po ako, Lunis po yun, sabi ko, pinaliwanag ko, ako si Father Chris, ganito. No? Alam niyo kung ano sinabi ng pare? No. Kasi gusto kong mag-misa eh. Father, ako po si Father Chris, namatay po si Pope Francis, gusto ko sana mag-misa privately. Sinabi ng pare, no! See? In my whole life, I never met a person who is a priest na ganun yung attitude sa kanyang kapwa pare. Ganun din kayo. You will meet someone in your mission na iba yung attitude na kahit minsan talaga ganun yung sasabihin sa inyo. No. May mga ganun. But you have to be ready for that. Ganun din ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo. Anong sabi niya? Sinabi niya dito, nasa na ba yun? Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat.
wolves. Remember this, that in our mission, in your mission, there will always be like enemy that you will encounter. That's spiteful thing. May mga pag-alinlangan, may mga bangayan. But we have to be humble for that. Pero kapag tayo ay nakapokus palagi sa ating misyon, sa paglilingkod, kapag tayo ay may tiwala sa Diyos, God will never abandon us in our mission. At the end of the day, we will be like the 72 disciples who came back full of joy. Nawa sana. Nawa sana. Masasabi natin sa kahuli-hulihan, kapag nagampanan natin ang ating mga tungkulin, ang ating misyon, kagaya ni Alexandra Ayala, sumakses tayo. Thank you, Lord. Pakisabi nga sa inyong katabi, kapatid, sumakses tayo. May awa ang Diyos. Kasama ang Diyos sa ating misyon. Kaya magalang tayo. Magsitayo po ang lahat, ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw, nabuhay na pag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang mga pangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, patuloy ka nawang magsugod ng mabubuting manggagawa sa iyong ubasan. Taos puso nawa naming paglingkuran ng iyong kawan, upang patuloy naming may pahayag ng may tapang ang mabuting balita. Buong pagtitiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. May sabuhay nawa ng mga namumuno sa simbahan at sa pamahalaan ang mabuting balita sa harap ng kawalang tiwala, pangungutya o tuwirang pagsalungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Matanto nawa ng aming mga lingkod bayan na sila may mga misyonero, na sila rin tinawag upang maging buhay na saksi ng mabuting balita sa mga larangang kinabibilangan nila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang madama ang awa at pakikiisa mo, O Diyos, sa iyong kawan sa pamamagitan ng mga apostolato ng mga misyonero, relihiyoso at relihiyosa. Huwag nawa silang panghinaan ng loob sa kabila ng pagtatakwil o pagtalikod ng mga taong nais nilang paglingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maipahayag nawa ng bawat Kristiyanong pamilya ni Jesus, kahit na ang krus ay mistulang mukha ng paghihirap at kahihiyan sa ilinan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makasumpong nawa ng kapayapaan at pagpapatawad ang mga kapatid naming yuma sa liwanag na dulot mo, Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan, gayon din ang mga kahilingan ng mga pangangailangan ng ating pamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan.
Ama, may pagpatuloy nawa namin ang misyon ni Jesus upang kami maging karapat-dapat na tawaging mga anak mo sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa aming dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay niyang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kukupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinanahana ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo na bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Kanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santa Perpetua, Felicidad, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagupiling ng mga nagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Somebody
ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang maniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako marapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesús, con mis
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Magsiupo kayo at hingi ng pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan at ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang na banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Kung